Liwanag naman na itong mga ito lahat, these are all political action geared towards disqualifying BP Sara as being the strongest probable candidate for the presidency. Kasi nag-declare na rin siya, nalalaban siya sa pagkapangulo sa 2028. Pero ang napagtutuunan yata ng pansin or sa tingin niyo po, itong issue po ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, napapanahon na po ito at meron pang nababanggit na magkaroon ng mini trial na ang pagkakaintindi natin, hindi po ba ang Senado lang po ang pwedeng magkaroon ng trial ukol po dyan? Parang dito na nababaling yung atensyon ng ating gobyerno yata. Tama yan, Anmar. At yun, isa na namang hindi ko masabi kung nakatutuwa ba yan o kaya nakakatawa o nakakainis yung kanilang ginagawa. Maliwanag, meron tayong kinakarap na matinding problema. Kagutuman, problema sa ekonomiya, problema dito sa nangyayaring digmaan sa gitnang silangan. Pero itong mga politiko natin, lalo-lalo po dyan sa mababang kapulungan, inuuna pa po nila yung usapan po dyan. At pinapalaki nila itong issue ng confidential funds. Binanggit na po yan ng mga maraming mga eksperto, mga dating opisyal ng Commission on Audit, na walang pagkakamali po dyan sa liquidation na ginawa ni BP Sara pagdating po sa confidential fund. In fact, isa sa mga congressmen, isang senior congressman dyan, ang nagsabi na dati siyang namuno rin ng ahensya ng gobyerno at gumamit din siya ng confidential funds. At ganun talaga yung sistema ng pagliliquidate ng confidential funds. At alam nyo, bilang isang abogado, dinaanan ko rin po yan Naging abogado po ako ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo at nasampahan siya ng kaso pagdating po dyan sa confidential funds na yan. Kaya po siya na ikulong ng Aquino administration noong 2010 to 2016 ng plunder case. Pero napatunayan natin na tama yun, yung kung paano nililiquidate yung confidential funds. In fact, pati yung dating chairman ng Commission on Audit, yan, isanama rin nila doon sa plunder case na parang co-conspirator. Lahat po sila acquitted. Dahil tama po yun. Tapos ito ngayon ang kanilang pinapangalanan, pinapalaki. Kung mali ang ginawa ni BP Sara po dyan sa Office of the Vice President, pagdating po dyan sa liquidation o paano niya ginastos yung confidential funds. Tanungin natin yung mga ibang ahensya ng gobyerno na gumagamit ng hindi lang confidential at kung hindi intelligence funds. Halos pareho lang kasi ang liquidation process niyan confidential or intelligence fund. Intelligence funds doon sa mga Armed Forces of the Philippines, yung mga may hawak pong mga intelligence officers. Pero yung liquidation ay pareho lamang po yan. Office of the President, magkano ba yung confidential funds ng Office of the President? Halos 5 billion po yan taon-taon. Doon sa Secretary of National Defense, Secretary of Justice, Secretary of DILG, lahat po yan humahawak po sila ng confidential funds. Bakit ang Office of the Vice President lamang ang mali ba ang kanyang liquidation? At bakit kailangan nilang pagtuunan ng pansin kung anong mga pangalan ng mga binabanggit nila sa media? At binasa ko yung complaint na yan, yung third at saka fourth impeachment complaint. Tinignan ko talaga. Wala These are just mere accusations not backed up by real evidence that will determine the ultimate facts of probability of guilt. So itong kanilang ginagawa ngayon dyan sa House of Representatives, this is more of trying to glorify the accusation not being backed up by evidence. At pati yung pagsagot ni Vice President Sara through his brilliant lawyers na tumutulong sa kanya, yung answer ad cautelam, ay binabanggit na nila that this is no answer at all. Kaming mga abogado, lalo-lalo na yung mga kapwa ko, medyo may edad na at dumaan sa ganitong mga litigation process. Kaya meron tayong answer ad cautelam na. It is a precautionary measure na she is not subjecting herself under the jurisdiction of the tribunal or the entity or the House Committee on Justice for that matter. In fact, she is questioning it. No, but she has to make that answer without, however, admitting that she is waiving her constitutional right of whatever violations that the committee may have committed. Tapos sasabihin nila, this is no answer at all. Hindi ba nila naaalala yung kanilang rules mismo na kahit hindi sumagot,
si VP Sara doon sa impeachment case na yan, yung kanyang non-answer of the complaint is already an action that she is denying all the allegation. General, Juan. So, ngayon, kung ano-ano ng kanilang mga sinasabi nila. So, substantial grounds of what? They are going to, what? Fish expedition. That's why they are going to conduct mini trial in the House Committee on Justice. So, maliwanag na ito ay mga fishing expedition na yan. Katulad ng mga binabanggit nilang testigo. Ano ba yung pangalan nun? Isang convicted felon na nakakulong ngayon Madriaga. sa National Bilibid Prison, si Madriaga. At gagawin nilang credible witness. Meron bang magkukorroborate sa kanyang mga sinasabi? O baka lang yung isang dating senador na siya yung alam nating may pakana niyan. Maliwanag naman na itong mga ito lahat. These are all political action geared towards disqualifying VP Sara as being the strongest probable candidate for the presidency. Kasi nag-declare na rin siya, nalalaban siya sa pagkapangulo sa 2028. So, gusto nilang tanggalin siya. So, masasabi ko rito na ito ay isang playbook na ang may gawa po nitong play na ito, mga matitindi at malalakas na impluwensyang mga tao at grupo. Kasama na po dyan. I'm sorry to say, I am a Catholic, pero kasama na po dyan ang Catholic Church dito sa kanilang ginagawa po na pagpapagsak kay VP Sara, pero they cannot do that. I think the Filipino people has spoken and they have already said their piece dito sa naglabasang latest survey. Napakataas po ng approval and trust rating ni VP Sara. So, tingin ko po rito, may i-impeach ba si VP Sara sa House of Representatives? Sure ako dyan. They have already made their conclusion. Kung ano man po yung binabanggit po nila ngayon na ito, these are just a way for them to justify the action that they are going to take later on. But they know that they have already made up their mind, or there was already a decision made by whoever is behind this impeachment against her, na ito ang dapat na mangyari. So she will be impeached by the House of Representatives, but will she be convicted by the Senate? Yan ang malaking katanungan na ating aabangan. At sana po, ay kung ano man po yung proseso na lalabas dito, maging peaceful ang taong bayan. I hope that the Filipino people will be more resilient, more patient, that this is not going to result into what I call, a possible disturbance of the peace and order and security of our country.